Congratulations, awardees. And now to speak on behalf of our 20-year awardees is the head of Global Content from ABS-CBN Global Limited, Mr. Edgar Legaspi. Hi, Doris. Magandang umaga o magandang araw pala. Magandang hapon o gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay si Ned Legaspi. Sumali po ako sa ABS-CBN noong 1993. That was 21 years ago. Ang edad ko po ngayon, 42. Kalahati na po ng buhay ko nasa ABS-CBN. Bakit po ba ako nagtagal? Yan po ang gusto kong sagutin sa aking maikling talk na pinamagatang. Next slide, please. Ned Talks. Ideyang deserve i-push. Next slide, please. Galing po ako sa isang middle class family. Nung pong fourth year college ako, may napapansin po ako sa bahay namin. Unti-unti pong nauubos yung mga gamit. Katunayan, kami pong magkakapatid, lahat po kami, may kanya-kanyang mga alahas. Nalaman na lang po namin isang araw, napunta na pala lahat kay Tambunting. Minsan, umuwi po ako, sabi ko, bakit ang dilim? Akala ko po brown out. Naputulan na pala kami ng kuryente. Nakita ko po ang mami ko, nandun sa isang sulok, umiiyak. Doon ko po nalaman, ang family business po pala namin, bankrupt na. Yung pong aming bahay, nakasanla pala at malapit ng maibit. At ang mga magulang ko po, baon pala sa utang. That was a major turning point in my life. Gustuhin ko man po na papetiks-petiks dahil bagong graduate. Sabi ko po sa sarili ko, kailangan kong tumulong sa pamilya ko. It was at this juncture that ABS-CBN came into my life. Paano po? Next slide, please. Miyembro po ako noon ng isang organisasyon sa UP na kung tawagin ay UP sa Mascom. Meron po kaming isang show noon na kung tawagin ay Live AIDS. At sa show pong ito, in-impersonate ko ang one and only superstar, Nora Honor. 21 years ago na po yun. Marami po palang taga-ABS-CBN ang nakapanood po sa akin noon. Isa na po doon si Tessie Tomas na inimbitahan ako sa programang Tasting ng Tahanan. Hindi ko naman po inakala na magkakaroon ako ng short-lived acting career. Pagkatapos po kasi noon, lumabas na ako sa Abangan, Okidokidok, Showbiz Linggo, at sobrang dami pa pong shows na mapapanood na lang natin sa Jeepney TV. 3 years ko po yun na ginawa. Pero nung mga panahon na yon, meron pa po akong ibang pinagkaabalahan. Ano po ito? Next slide, please. Kasabay po ng pagsusulat ko noon sa TV, naging writer po ako ng TV production. TV entertainment na yata ang tawag ngayon, ano? At sa punto pong ito, nais kong pasalamatan ang dalawang tao na nagbigay po sa akin ng break sa pagsusulat. Hindi ko pa alam kung nandito siya. Si Chris Violago po. At si Direk Lauren Jockey. Sa TV production, nakapagsulat po ako sa mga programa gaya ng Tatak Pilipino, Alas 5:30, at ilang shows po ng ilang TV specials ng Channel 2. Yung pong studio ng Showtime ngayon, yung likod po nun, ay tambakan na ngayon ng props at sets. Nung pong pumasok ako noong 1993, doon po ang opisina ng TV production at News and Current Affairs. And I remember, nagpatawag po ng isang meeting. There was this lady boss who gave a review and assessment of the program.
nung nagsalita na po siya, she was very respectful to all the staff and crew. Hinimay po niya lahat ng segments, mga topic, editing. At first time ko lang po siyang nakita noon. Pero na-impress po ako. At sabi ko sa sarili ko, sana balang araw, gawin ko rin yung ginagawa niya. Ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi si Tita Cory Vidanes. So proud po ako na ang aking pong roots at origin ay sa TV production. Bukod po kay Chris Villago, nabigyan din ako ng pagkakataon na makatrabaho pang ilang pang creatives, gaya po ni Enrico Santos. For a time, ako po ay na-mentor din ni Deo Endrinal. Marami po akong natutunan sa TV production na nagamit ko po sa susunod kong pinuntahan. Saan po ito? Next slide, please. Siyempre po, kilala po natin siya, si FMG. At siya naman po, ay ako. Baka mawalan na kayo ng respeto sa akin. Christmas party po yan noong 1998. So from TV production, napadpad po ako sa bakuran ng News and Current Affairs. At dito po, nabigyan ako ng magandang pagkakataon, what I consider to be my biggest writing break. Naging spills writer po ako ni Corina Sanchez sa Balitang K. At pagkatapos po noon, naging head writer din po ako ng Kumpanyero, Ikumpanyera, Knowledge Power at Points of View sa Studio 23. Nagsulat din po ako ng ilang shows sa Sari Manok News Network. Wala na po yung channel na yan ngayon dahil lumipad yung manok at naging ANC. In 1998, kinuusap po ako ni Dong Puno at Tita Arlene De Castro, Head of News and Head of Current Affairs, respectively. Gusto po kasi nilang i-reformat noon ang isang show which had been running for quite some time then. Ito po ang Hoy Gising. So, pinagawa po nila ako ng bagong program concept para i-present kay FMG. First time ko lang pong mag-present noon kay FMG. At siguro po, napansin ni FMG, nakabadong-kabado ako. Kaya ang sabi niya sa akin, ikaw ba yung head writer? O shut ka muna. Sabi ni FMG, alam ninyo, wala rin naman kayong bagong ipinakita sa pinresent niyo. It is still the same old Hoy Gising. Puro pa rin pagbabatikos. Bakit hindi nyo rin kasi i-feature yung mga magagandang, kagaya ng mga gandang nangyayari sa Pilipinas? Halimbawa, dyan sa Cebu. Alam nyo bang there is now a supercat that can bring you from Cebu to Bohol in just a few minutes? Mga ganyan ang i-feature nyo. Mga developmental stories. Para naman your program will help build this nation. Bakit? Yun lang bang tulog at nagtutulog-tulugan ang dapat nagisingin? Gisingin nyo rin yung gising na. Ikaw ba yung head writer? O shut ka uli? Hearing those words po from the then president of ABS-CBN made me realize that this company is not just about ratings. It is about social responsibility. 3 years in TV production, 6 years in News and Current Affairs. Pero meron po tayong isang subsidiary kung saan tumagal po ako for 20 long years. At ito po ay walang iba kundi, next slide please. Sa taon pong ito ay nagse-celebrate din ng kanyang 20 years ang TFC o the Filipino Channel. Palakpakan naman po natin. Kakambal ko na po ang TFC dahil nung nilaunch ito noong 1994, nandun na po ako. Siguro nagtataka kayo, paano nangyari yon? Ganito po kasi yon. Dahil tumutulong po ako sa pamilya, kailangan ko ng pera, ay ipinagsasabay ko po noon ng TV production, NCA at TFC. Pero noong pong 2002, kinausap po ako ng TFC management. Sabi nila, ipopromote ka namin sa isang kondisyon. Kinakailangan ko raw pong bitawan ang lahat ng rackets ko para po makapag-concentrate ako sa TFC. Ako naman, hindi ko pinag-isipan. Binitawan ko yung mga rackets ko, tinanggap ko yung offer, at nung naging manager na po ako at nakita ko ang payslip, sabi ko, 2 scripts lang to.
Pero seriously po, hindi ako nagsisisi. Bakit? Hindi po ako nagsisisi dahil po sa TFC. Malayo na po ang aking narating, literally speaking. Sa puntong pong ito ay nais kong pasalamatan, wala po sila rito pero papasalamatan ko na rin, ang tatlo po sa haligi ng TFC. Kay Chinky De Jesus po, na Managing Director ng North America. Kay Monchet Olives, na head po namin noon sa ABS-CBN International at sa Chief Operating Officer ng ABS-CBN Global, si Rafi Lopez, also known as RL. Dahil po sa kanila, lumawak po ang aking mundo. Meron po akong isang karanasan sa isang bansa na hindi ko makalimutan. Pinapunta po nila ako sa Kingdom of Saudi Arabia. At alam nyo naman po, di ba, itong Saudi, very restrictive. May nakausap po akong isang kababayan natin na itawag na natin sa pangalan na Manong. Ang sabi po ni Manong, alam mo, dito sa Saudi Arabia, wala kaming ABS-CBN. Sabi ko naman, ha? Ano pong ibig niyong sabihin, Manong? Wala kaming ABS-CBN. Wala kaming alak, babae, sugal, kabaret, beer, nightclub. Wala kaming ABS-CBN, pero meron kaming TFC. Napakahirap po ng buhay sa abroad, pero gumagaan po ito dahil sa mga programang ginagawa ninyo. Sa tuwing naaalala ko po si Manong at kung paano siya napapasaya ng TFC, naiisip ko na talaga namang truly we are in the service of Filipino worldwide. At sa punto pong ito, nais ko rin pasalamatan, next slide please, ang aking pong global family. Nandito po ba sila? Kung ano man po ang narating ko ngayon ay dahil na rin sa mga empleyadong nakatrabaho ko. Palakpakan po natin silang muli. May kaibigan po ako na nagtanong sa akin, 21 years ka na pala dyan sa kumpanya mo. Ni minsan ba hindi mo naisip na umalis? May aaminin po ako sa inyo. Noon pong 2008, ay may gusto po akong mangyari sa career ko. Pero hindi po ito nangyari. At dahil dito, hindi po ako naging masaya. Ang pagkakamali ko po, naikwento ko ito sa iba. That same year, 2008, may proyekto po ang TFC na kailangan kong ipa-approve sa ating President and CEO, Charo Santos Concio. Kaya umakyat po ako sa kanyang opisina sa 15th floor para kunin ang kanyang green light sa project. Nang paalis na po ako, ang sabi po sa akin ni CSC, Ned, kumusta ka? Sabi ko naman po, okay naman po, CSC. Kumusta ka? I overheard you are not happy. Opo. Dahil na-corner na po ako, naisabi ko po, nailabas ko kay CSC ang mga tinatago kong bubog. At ang sabi po sa akin ni CSC, Ned, do you know what you're talking about? You want to be a leader. Why do you want it? Do you want it because you don't have it? Gusto mo ba ito para masabi sa pamilya at kaibigan mo na, hey, I'm now the big boss? Ned, being a leader is not about you anymore. Being a leader
is thinking about what is best for the company and its people. Napaisip po ako doon sa mga sinabi ni CSC at binalikan ko po yung dinaanan kong career path. Lahat po ng mga naging programa ko sa TV production at news and current affairs, kundi po top rating, award-winning. Nung binitawan ko na po lahat ng rackets ko sa TFC at nag-concentrate na lang doon bilang creative head, nakakuha po ako ng sunod-sunod na international awards. Ito po ang dahilan kung bakit noong 2007, isa po ako sa recipients ng Walk on Water o WOW Awards for Creative Excellence, individual category. Kapag po pala ganoong nakakaranas kayo ng sunod-sunod na tagumpay, there is this tendency for you to entertain the illusion that you are good, if not great. At dahil iniisip mo na magaling ka, you think and feel that you are deserving of everything and that you are entitled to all the goodies and all the candies in the store. Umakyat po pala sa ulo ko yung tagumpay. Naging mayabang ako. I realized that yes, I may have the knowledge, the skill, the talent to get the job done. But there was one thing that I did not possess during that time. The maturity to handle bigger responsibilities. At alam niyo po, this humbled me. That was 2008. Ng mga sumunod pong taon, I did a lot of soul searching. And in the process, I came to terms with many issues, many personal issues. Nagkaroon po ako ng acceptance. Acceptance of things as they are and not as I want or wish them to be. And after that po, I became a happier person and a happier employee. Fast forward po tayo ng konti, December 2013. Kinausap po ako ni Rafi Lopez at hindi ko po inaasahan yung narinig ko sa kanya. Ang sabi po niya, Ned, I'm just happy to inform you that effective January 1, 2014, you are promoted as the new Global Content Head. Pagkatapos po noon, parang bumalik sa alaala ko lahat ng nangyari. At naisip ko na yes, as employees, we want things to happen to our career. But while some things may be good, they may not be for you. Or, while some things may be good, they may not be for you yet. Nagpapasalamat po ako kay EL3 at sa ABS Event Management dahil meron pong ganitong klase ng pagtitipon ko saan nakakabahagi ng kwento ang mga empleyado. This has been my life at URD. Nagsabi na po ako ng maraming dahilan why I stayed, bakit po ako nagtagal, but there is this singular constant reason why I stayed this long and this far. At ito po ay walang iba kundi, next slide please. Sila po ang aking pamilya. From the time that I graduated from college, hanggang nakapagtrabaho po ako ng ABS-CBN, hanggang ngayon, tinutulungan ko na po ang aking pamilya. Yung pong ang monthly sack of rice na nakukuha natin bilang benefit, napupunta po yun sa aking mga magulang. Dalawa po dyan sa mga kapatid ko, ako na po ang nagpaaral from grade 5 hanggang po nakagraduate sila ng college. At kung interesado po kayong malaman,
At kung interesado po kung malaman kung anong nangyari sa bahay namin, nagtulong-tulungan po kaming magkakapatid hanggang sa mabawi namin ito. Hindi na po madilim, kundi maliwanag na ang aming bahay. Hindi na rin po nauubusan ng gamit, bagkus nadadagdagan pa. Yung mami ko naman po, nandun pa rin sa sulok, umiiyak pa rin, pero tears of joy na po. Dahil po siya at ang mga pamangkin ko ay naipapasyal ko na rin po sa abroad. Ako naman po ay nakapagpundar na ng isang townhouse. Nakabili na rin po ako ng isang maliit na farm lot sa probinsya. At lahat ng ito po ay dahil sa aking pagtatrabaho sa ABS-CBN at TFC. Sabi po sa akin ng mami ko, anak, 21 years mo na rin tinutulungan ng pamilya mo. Panahon na rin para sarili mo naman ang isipin mo. Kaya naman po, heto ang plano ko. Nung po ako ay naging 10-year Kapamilya Awardee, nakakuha po ako ng 14-karat gold necklace with pendant. Binigay ko po yon sa mami ko. Nung ako po ay naging 15-year awardee, nakatanggap po ako ng 14-karat gold ring. Binigay ko po yon sa tatay ko. Ngayon naman pong 20-year awardee ako, katatanggap ko lang ng 18-karat gold bracelet. Ibibigay ko po ito sa taong mamahalin ko. Pero po, yung Omega Watch, akin na po yun. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Ned Legaspi, for a wonderful talk. Napaiyak nyo kami at na-inspire nyo po kami. Thank you very much. And congrats to our 20-year awardees.